Good day everyone. My name is Christian P. Gadinas from BSIT 1B. So our topic for today is the associative law. The associative law in mathematics states that the order in which you group numbers in an addition or multiplication problem doesn't affect the result. So sa associative law is kanang imong gibuhat nga group of numbers sa addition o sa multiplication kay dili mo affect ang iyang result. Let's proceed to the addition. So in addition, we have formula a plus b plus c equals a plus b plus c. So ang ipasabot rin nga grupo is kining naa sa close parenthesis. So sa group 1 is mo ni ang a plus b, mo ni ang iyang group 1. Then sa second group is kaning na close parenthesis na pod na b and c. So definition is grouping of odd ends doesn't change the sum. For example, we have a problem here, 27 plus 8 plus 12. So base sa formula na nakabutan diriya is nakauna og close parenthesis ang a plus b plus c. So mo ni ang group 1. Bali ako ra ang gisubay ni ang number din. Diriya akong gibuhat is gi-close parenthesis nako ang 27 plus 8 then plus 12. So ang unahan nato og add diriya is ang kanina sa close parenthesis which is ang 27 ug 8. So 27 plus 8 equals 35. Bring down 12 which is next dayon is ato ding i-add ang 35 plus 12 equals 47. So mo ni ang result sa first group. So the second is a plus close parenthesis b plus c. So sa second group kining b and c ang na close parenthesis, mo ni siya ang second group. Then ako din gisubay gisundog din ako sa ang formula 27 plus close parenthesis 8 plus 12. So mag-add na pud ta og una diri sa naka-close parenthesis. 8 plus 12 equals 20. So bring down 27. Then next is i-add din nato sila. 27 plus 20 equals 47. So sa makita ninyo, isa ra og result ahang gikan sa first group o sa second group. So next is the multiplication. So in multiplication is same ra gyapon siya og formula sa addition. Pero ang nakalay lang kay ihang symbol. Kaya na naman sa multiplication. So ang atong gigamit nga symbol is ang times or ang dot. So sa quadri ang symbol, ang formula is same gyapon sa addition. A times b times c equals a times b times c. So diriya ang group 1 gyapon is a times b na close parenthesis. Then sa second group is b ug c na. So grouping of factors doesn't change the product. So for example, natay given nga 9 times 2 times 5. So diriya isubay gyapon nato ang formula sa group 1. Close parenthesis a times b close parenthesis times c. So sa group 1 is ang akong una is 9 times 2 mo ni ang giyon na close parenthesis mo ni group 1, then times 5. Then gi-add na po nato una ang 9 times 2 which is ang answer is 18, then bring down 5. Then next is 18 times 15 equals 90. So mo ni ang unang result sa first group. So the second group is a times close parenthesis b and c. So dili na po sa makita ninyo ako na pong giuna og parenthesis is ang 2 times 5. So we have here 9 times close parenthesis 2 times 5. So atong una solve diri is ang 2 times 5 which is ang answer is 10. Then bring down 9. So 9 times 10 equals 90. So sa makita ninyo
moro gid gyapon siya og answer bisag bali-balihon niya siya times kay gikan sa definition, grouping of factors doesn't change the sum or the product. Basta kay ang kining the associative law is magamit ra gini siya sa multiplication and addition. Kay kung sa subtraction ta, which is negative plus negative equals positive, kibali mga usab-usab ang iyahang mga numbers bisag subayon nimo tong formula nga gihatag or formula sa associative law. Then same pod siya o result sa divide. So that's all. Thank you for watching.